Ang manonood. Dati po, kaibigan lang kita. Pero ngayon, nanay na po kita. At dati, malungkot ako. Pero ngayon, saya-saya ko na. I love you, Nanay Leona. I love you too, princess anak ko. Princess ko? Hanapin natin. Hindi ko alam, basta makakatulong kay Princess. Lagi ka dito sa barangay. Mahal na mahal niyo si Princess. Siya kasi yung bunso namin dito. Tsaka, kakaiba siya. Madami ko matututunan sa kanya. Yung batang ampon ni Presidente, si Princess yun, hindi ba? Ano kasi? Hindi naman po ako maguloto eh. Gusto ko lang po makilala yung anak ko. Please naman o, nakikiusap ako sa inyo. Mag-usap po tayo sa opisina ko. Meron pong babae na punta sa Cruz na Puti. Hinahanap po si Lolo Tomas. Nagpakilala po siya na totoong nanay po ni Princess. Bakit ngayon mo lang to sa akin sinabi, Joey? Madam, pasensya na po ha, kasi akala po namin nung una ni Samuel manggagadsyo lang. Pero bumalik po siya kanina sa Cruz na Puti. Tawagan mo agad si Colonel Gonzaga. Paimbestigahan mo yung babae na yan. Ayoko malaman ito ni Princess, ha? Yes, madam. Copy po. Princess, kain muna tayo? Okay po, Nanay. Pero tingnan niyo muna po itong ginawa ko. Ang ganda naman ito. Nanay, thank you po ha. Para saan? Ang saya-saya po kasi natin. Mahal na mahal po kita, Nanay. Sana po, huwag tayo maghiwalay. Huwag niyo po akong iiwan, ha? Hindi tayo magkakahiwalay. Promise ko, palagi tayo magkasama. Happy hugs po! Maraming salamat si Rafael at kay President Leona na rin dahil sa tulong ninyo at mga projects ninyo. Nakabakasyon lang si Ate Leona. Ipapabot ko sa kanyang pasasalamat ninyo. Hindi lang ang livelihood project ang naibigay ninyong tulong, pati na yung mga reklamo ng OFW tungkol doon sa mga balikbayan boxes na nawawala, nagawan nyo ng paraan. Uncle, ako na mismo ang naghahanap ng solusyon sa problemang ito. Sa mga ganid sa customs, pinapaimbestigahan ko na sila. Sa iba namang may direct complaints, pinarelieve ko muna sila sa pwesto nila. Dahil isa sa mga priority ni Presidente Leona ay ang mga OFW at hindi siya papayag na maagrabyado kayo. At tulad ni Ate Leona, kaisa niyo ako sa pagsusulong ng mga programang makakatulong sa mga OFW at sa mga pamilya niyo. Katulad ka ng iyong papa. I'm so proud of you, Rafael. Pagpalain ka nawa ng Panginoon. Maraming salamat po, Doña Victorina. It's our pleasure to serve all of you. Paano po, Father Meneses? Mauna na po kami. Maraming salamat po ulit. God bless you. No? God bless you. Palakpakan natin sila. Maraming salamat. Sa isang linggo, sa ating seminar. Good job, Rafael. I'm proud of you. Tama yan.
na nakikisimpatiya ka sa mga OFWs. That's rule number 25. Recreate yourself. Recreate myself. Yes. When you recreate yourself, you change. And that change in you can be converted into trust, sympathy, and eventually a solid bone. Mama, hindi ko pa rin maintindihan yung sinasabi niyo. Review your book, son. 48 Rules of Power. Yes, Mama. Let's go. Okay. Diana, saan ba yung tinatawagan mo? Saan yan? Sa Malacanang, sinusubukan ko magkaroon ng appointment kay Presidente Leona na makapag-usap kami. Sa Malacanang, tas appointment. Ano ka, VIP? Alam mo, bakit hindi mo na lang kaya ako samahan? Pumunta tayo doon, malay mo makita natin yung Presidente doon. Diana, ikaw ba nakapunta ka na sa Malacanang compound? Alam mo ba kung ilang jeep mayroon doon? Napakarami, as in sobrang dami. Eh kung sa telepono nga, di ka makasingit. Doon pa kaya sa Malacanang? Alam mo, bakit hindi tayo lumapit sa munisipyo? Malay mo si Mayor at si Presidente magkaibigan. Naku naman, Diana, isang malaking good luck sa'yo dyan. Kasi alam mo, yung mga politiko na yan, mababait lang yan sila kapag malapit ng eleksyon. Alam mo, ang hirap na talagang abutin ng anak ko. Nasa palasyo na eh. Diana, may naisip ako. Ano kaya kung magpa-interview ka sa mga reporter? Sa TV, sa radyo, o kaya sa dyaryo? Ha? Kasi Diana, kapag ka na-interview ka na sa TV, mapapanood ka ng mga tao, lalo na ni Madam President. At malalaman niya na ngayon na ikaw ang tunay na nanay ni Princess. Diba? Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Sigurado po ako na ako po ang tunay na ina ni Princess. Alam mo, hindi lang ikaw ang unang nag-claim na anak nila si Princess. Ni isa nga sa kanila walang nagtagumpay o nagpatunay na sila nga ang totoong magulang ng bata. Kung gusto mong sumikat o magpapansin lang, Miss, inuulit ko ho sa inyo. Hindi ho ito showbiz, ha? Alam ko po yun. Hindi ko po ito ginagawa para sumikat. Gusto ko lang po makilala yung anak ko. Gusto ko malaman niya na ako yung tunay niyang ina. Diana, magiging tapat ako sa'yo, ha? Kung ipinadala ka lang dito na isang politiko para mag-ingay lang, ipinapaalala ko sa iyo, Pangulo ng Pilipinas ang binabangga mo dito. Kaya po ko lumalapit sa inyo para humingi ng tulong. Para po mapakinggan ni Presidente Leona ang boses ko. Hindi ko po kayo masisisi kung hindi niyo ako paniniwalaan. Pero kaya ko pong patunayan na ako ang tunay ni ina ni Princess. Kwento po ni Diana kay Samuel, madam. Iniwanan niya po ang anak niya sa jeep ni Lolo Tomas may 10 years ago na ho. Hindi po siya nakabalik agad dahil nag-TNT po siya sa France. Kinilala po ni Diana si Lolo Tomas. Pero hindi tayo nakakasiguro. May mga tao akong pinapakilos to further check her background. Saan siya nag-aral, ano ang trabaho niya 10 years ago, at ang buhay niya bago ang sinasabi niyang pagbubuntis niya nang wala sa oras. Paano ko si Diana nga ang biological mother ni Princess? Wala na po siyang habol, madam. Sa batas, ikaw ang kinikilalang ina ni Princess. Excuse me,
Excuse me, madam. Sorry po, pero kailangan niyo pong mapanood dito. Batang-bata po ako noon nabuntis. Iniwan po ako ng lalaki na kabuntis sa akin. Hindi ko po alam ang gagawin ko. Gulong-gulo po ako noon. Pero, ang pinakakinatatakutan ko sa lahat ay kung papaano ko pong bubuhayin ang anak ko. At nang makilala ko si Lolo Tomas, naramdaman ko na aalagaan niyang anak ko. Kaya iniwan ko siya sa jeep ng matanda. Pero yun ang pinagsisisiyang kong desisyon sa buhay ko. Kung nararamdaman niyo lang po, ang sakit na nararamdaman ko ngayon, maiintindihan niyo po ako. Kung may mensahe ka kay Pangulong Leona, ano ang sasabihin mo sa kanya? Pangulong Leona, ako po si Diana Marquez. Hindi po ako mayaman. Wala po akong kapangyarihan. Pero lumalapit po ako sa inyo bilang isang ina. Bilang isang ina na gusto lang makapiling ang kanyang anak. Sana po mapagbigyan niyo po ako. Gusto ko lang po siyang makayakap at makapiling. Para niyo na pong awa. Magbabalik po ako straight to the point. Paano nakaabot ito sa media? Colonel Gonzaga, ni hindi niyo man lang nalaman na lalabas sa TV si Diana? Sorry, na-overlook ko ito. Kumilos na kayo. Gawin yan dapat mong gawin. Yes, Madam President. David? Yes, sir. Sige na. Portia, ayokong meron akong mapapanood o maririnig na interview ni Diana at hindi rin tayo maglalabas ng official statement dito sa issue nito. I'll inform the press secretary, madam. Attorney, meron pa ba tayo ibang magagawa? Madam, stay calm. We'll never get this out of hand. Bilang isang ina na gusto lang makapiling ang kanyang anak. Sana po mapagbigyan niyo po ako. Gusto ko lang po siyang makayakap at makapiling. Para niyo na pong awa. I feel so blessed. It must be true that when you want something, the entire universe conspires with you to achieve your goal. Malaking issue na naman to, Mama. Matatabunan nito ang issue ng mga OFWs na nawalan ng trabaho pero natulungan ni Ate Leona. Doesn't this country love issues like this? Two mothers, one child, in one custody battle. Ang lakas makatala, Seri. At alam na natin ang ending, Mama. This woman, Diana, naghahabol lang pala ng pera. Ganun po ba yun? Daphne, the story has just started. Nasa ending ka na agad. I think you need to produce more creative juices. Okay ka lang ba? Kamusta naman ang interview mo? Okay naman. Sana lang napanood ng presidente yung interview ko. Huwag kang mag-alala. Papanood. Excuse me na. Saglit! Maganda nga po, no. Inaanap ko po si Diana Marquez. Kaibigan ko siya. Anong kailangan mo sa kanya? Maganda nga po, no.
Ako po si Joey David. Alam kong taga Malacanang ka. Pasok ka. Salamat ako. Upo po kayo. Salamat po. Sino pa pong kasama niyo dito? Si Lily, kaibigan ko. Pamilya niyo? Boyfriend ko si Miguel, tapos yung binata, anak niya. Sila yung mga tumulong sa akin nung nag-TNT ako sa France. Alam niyo naman sa ibang bansa, di ba? Kapwa Pilipino nagtutulungan. Alam ko, Joey, kung bakit ka nandito. Iniimbestigahan mo ako dahil iniisip mo pinipirahan ko ang presidente. Hindi ako ganong klaseng tao. Ma'am, pasensya na po, pero sana maintindihan niyo kung bakit ko kailangan gawin to. Gusto ko lang makita at makilala ang anak ko. Ma'am, magiging honest po ako sa inyo. Si Princess po, ay legal na pong anak ni Presidente. Wala na po kayong habol sa kanya. Kahit dugo at laman ko si Princess? Sa batas po, si Presidente Leona na po ang ina niya. At ma'am, nakikiusap po ako sa inyo para sa kapakanan na rin po ni Princess. Baka po pwedeng iwasan niya na po yung magpa-interview. Kasi po, baka lumaki yung sitwasyon, baka lumaki yung problema, tapos baka gamitin pa kayo ng media. Baka naman pwede ko makita si Princess. Ipagpapaalam ko po yan kay Madam. Bakit mo ipagpapaalam? Anak ko yun eh! Hindi mo pa naiintindihan? Ma'am, inuulit ko po. Hindi niyo na po legal na anak si Princess. Anak na po siya ng Presidente ng Pilipinas. Tuloy na po ako, ma'am. Maraming salamat. Hello po, Lolo Victorina. Hello din po, Tita Daphne. Hi. Meron po akong pasalubong sa inyo. Mga tsaa po ito. Oh, thank you, Princess. Very thoughtful of you. So, Princess, buhay pa pala ang biological mother mo. Ano masasabi mo? Ano po yung biological? Yung totoo mong mami, buhay pa pala siya. Presidente kayang Pilipinas ang babanggain mo. Inaangkin niyo yung anak ko! Trending na ang issue yun na huwag mo nang ipagkait ang bata sa kanyang ina. For Princess Security, hindi ako papayag. Ikaw lang at ang pamilya ninyo ang pwedeng lumapit sa bata. Princess! Ako tunay mong nanay! Ma'am, si Diana po. Nandito po sa school ng Princess. Gusto kong makaharap yan si Diana. Mukhang clueless po kasi si Princess. Hayaan na lang po natin na si Ate Leona magsabi sa kanya. Well, the beautiful thing about it is I don't really care. Diana ang pangalan niya. Siya po ba talaga ang totoo kong nanay? Magkakalaliw na po ba tayo? Hindi ba? Look up lang tayo and pray. Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood.